Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:38 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahom nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program subong adlaw sang Webes. Tuga-tulo ang la. Julio 23 na kita. Kumusta ang inyo sining adlaw? Kumusta ang inyong nga bugtaw? Hay. Kahapon nga adlaw nangin mabaskog ang pagtupa sa ulan sa pila naton ka mga lugar diri sa may probinsya sang Iloilo, amo man diri sa Iloilo City. Hindi mapunggan. Mang hay. Hay. Kasunod sa aton siniyang ang panyimpo subong tig-ululan. Sa imo Kung mag-ulan, grabe ang bundak niya. Kag kung mag-init, pwerte man. mga supat, malapor sila na. Sa aton sining makauturan nga may mga kaladtuan, dalagid ka mo sang payong proteksyon sa ikayong lawas, kalo. Kay gani. Pag-inom sang vitamins, Wow. especially sa may mga kaladtuan kag malawig ang mga transaksyon. Siling sang imutat. Sa aton sinitalalupang don nga mga balita, pila na lang katulog kag State of the Nation address na sa aton siniya nga presidente sa maabot nga July 27. Inday. Ila sa aton sini mga opisyal ang nagpakigbahin sa mga panugdaon nila kung ano ang ilaluyag nga mabatian sa zona sang aton sini nga presidente. Kami Si malipay. Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. gusto ya mabatian sa bibig ni PBBM. Sa imo Kung ano pang mga plano sa patagsang infrastruktura, ikaayong lawas, agrikultura, mga supat, malapor. kag madamo pa. Ang dughan ko, inday. Sa bahin naman sang pagpanganda sa aton sini nga kapulisan, tibaw 4,000, masobra 4,000 ka mga police personnel akip ang mga augmentation forces, volunteer groups, Ang balay, basta wala lang sang mga auxiliaries sang aton sini PNP magabulig sa pagpasiguro sang matawhay naton nga pagpatigayon sang State of the Nation address sa aton sini nga pungsod o kung sa aton sini nga presidente sa diin nga magatutok ang bilog nga pungsod ti dito sa Metro Manila. As always, madamo sang ginabantayan dito nga mga ang kalinong kag katawhayan amo man na diri sa mga counterpart regions sa diin diri sa Iloilo, hindi mo ginaya madula ang pila kapag tililipon sang iban, may mga nag-organize ang rally kag kun ano pa. Ang importante nga secured ang permits para nga hindi bla mag-create sang conflict kung questionon. May ara kamo sang ipakita no kay ti ginarespeto man ina nato no ang ginatawag nga freedom of expression ang aton sini nga mga kauturan. May ara sing pamaagi sa pagpapautwas ng ila sini nga mga hibubunot kag kun ano pa dira.
diri sa aton siniya sa Region 6, particular sa syudad sang Iloilo, ginpahayag sang Campo Delgado nga handa sila sa sinaiya nga adlaw. Imo, ano ang gusto mo mabatian sa zona sang aton sini nga presidente? Katulog sang dugay. Si Manong Rodolfo kagapon gani taga Ortiz. Ting Ortiz daan wanay kun ara ka sa higad sang baybay da sa Ortiz, kitaan mo ginaang balaan bukid da. Siling sa no pa ni matukod ang Panay Guimaras Negros Bridge man tani madayo na ini kag mangin priority na ini nga proyekto Sa imo ka gayon. para nga hindi man mabudlay sa aton sining mga koturan ang magtabok dito, especially kung malain chimpo, may mga travel suspension kung kisa nagkakaapektuhan ka stranded aton sining mga pasahero, hindi katabok basta-basta kay bangod nga gina-regulate sang Philippine Coast Guard ang biyahe, gina-require ang 50% passenger capacity kag madamo pa kay hindi mo pwede marisgo. Hindi mo marisgo bisan wala kaysa sang storm signal. Habagat makusog dalag ko balod kinapauntat ina sang aton sining Philippine Coast Guard. Ti kun makuman kay ti suno sa DepDev o kunang NEDA sang una nga possible nga sa tuig 2027 masugura na ang konstruksyon sa Panay Negros Guimaras Bridge. Dako ni nga bulig kag para sa mga Ilonggo wan gid niya dako nga regalo nga makakontribute sa masulay nga biyahe kag economic growth sang Western Visayas. Amo man sa Negros Island region. Tulo ang laway. Hindi makatulog sang dugay. Hay, inday sa imo yuhong nga tunay. Dughan ko sa imo nalipay. Hindi mapunggan manghayhay. Hay, hay. Sa imo panglakat, mata ko gamudlat. Sa imo kagayon, mata ko galilibat. Ang imo nga supat, malapor sila na. Ang dughan ko inday. Subong ang mga tinion, kuha naton ang mga pinakaulihing nga lakat sang panahon sa aton siniya nga pag-asa. Upo daton sa linya si Ma'am Leonor Silvestre sa paghatag sang pinakaulihing nga weather forecast naton. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna ang ating latest weather update para sa karon nga adlaw sang Webes, July 23, 2026. So as of 4 kaganang aga, gina-monitor natin nga si Tropical Depression Quiapo ay gina-estimate natin base sa mga available nga data nga ang iya sentro ay yara sa may kalayon 900. Na utod si Ma'am Leonor no aton nga balikan dugay-dugay. May ginamonitor kita nga bagyo si Quiapo. Na ang dughan ko inday. Kay gali na gumbang. Oh, yeah. Inday, bisan luspot lang Tudaw. ng balay. Yes, ma. Basta wala lang sang away. Dahil lang gid, ma'am. Pangabuhita, matawhay. Aton balikan si Ma'am Leonor Silvestre sa paghatag sa aton sang pinakauling lakat sang panahon. Ma'am Leonor, go ahead. Nautod kita kagina. Hindi natin mabatian ang audio ni Ma'am Leonor. No? Dali lang gid kay ka-establish kita sing contact sa iya. Mga supa. Hibaloon naton kung ano nang-update kay Typhoon Quiapo. Kay gali na gumbang. Oh, yeah. Nagapanumbalik sa aton sining linya si Ma'am Leonor Silvestre. Go ahead, Ma'am Leonor. So, as of 4 a.m. kaganang aga, ang gina-monitor natin nga si Tropical Depression Quiapo ay gina-estimate natin base sa mga available nga data nga ang iya sentro ay yara sa may kalayon 950 km east of Central Luzon. May maximum sustained winds nga 45 km per hour near the center, kag gustiness nga up to 55 km per hour. Ang iya hulag ay pa west-northwestward at 20 km per hour. Base sa ating nga track and intensity outlook, si Bagyong Quiapo ay posibleng magkapalapit sa may northeastern portion of mainland Cagayan between tomorrow morning and afternoon. Posibleng maninig magkapalapit or mag-landfall sa may vicinity of Babuyan Islands between
tomorrow afternoon and evening kag magagwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility by Saturday morning or noon. So si Bagyong Quiapo ay wala ni siya direktang epekto diri sa aton sa may Western Visayas. Samtang ang southwest monsoon ang nag-aapekto sa may western sections of Southern Luzon kag Visayas. So, bangod sa nga sistema diri sa Western Visayas ay mag-experience siya kata sa magaloong mga kalangatan nga may mga lapta-lapta mga pag-ulan, pangalat kag panagoob, tugas ang southwest monsoon. Mahina tubtub makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest to south nga magadala sa makanay tubtub makasarangan pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kagining alas 5:37 sang aga kag magatunod ini alas 6:16 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lenore Sylvester, madamo gid nga salamat. Ma'am Leonor, sana siling nimo no malayo ini ang posibilidad nga maglandfall si Typhoon Quiapo sa aton sining area, pero posible gid nga ma-enhance niya ang habagat kag magadulot ini sang pag-ulan sa aton. Yes sir, posible niya mapa-enhance ang southwest monsoon nga kung sa di na mo nga magpadala sa mga pag-ulan-ulan diri sa aton sa Western Visayas. Pag possible hasta pa ni sa may weekend natin sir nga ma-experience natin yung mga pagkalaw mo ni kag mga pag-ulan-ulan from time to time. Madamo nga salamat Ma'am Leonor sa time maginatag mo diri sa Radyo Pilipinas. Thank you gid ma'am. Welcome sir, good morning sa inyo salawat. Batian si Ma'am Leonor Silvestre sa Pag-asa, si Typhoon Quiapo, kung Bagyong Quiapo, kung makita ninyo sa tracking sang Pag-asa, itong igo niya sa babaw sa Luzon, no? Pero knowing at kita subong habagat season, Hindi makatulog sa ang panganod, ang galom, sa imo yuhong nga tunay. maapektuhan gid sang sining paghigop sang bagyong Quiapo, no, especially din sa may Western Visayas. Tiyan mo ni nga hindi kita matingala kung nga daw bundak-bundakan ginang inulan. Sa imo panglakat Mabor man ni sa aton sining mga kauturan nga mga nguma. yun mata ko galilibat. Mayo man na yang ulan lang, wala lang sang makusog nga hangin. Kiti kun kusog nga hangin kisa daw medyo peligroso, especially sa aton sining mga travelers, sa aton sining mga kauturan nga nagalayag, nagabiyahe kada adlaw, especially diri sa may area sang Guimaras kag Iloilo. Amo na gani nga ang isa sa mga excited mabatian sa aton sining mga kauturan ang update sa panay Negros Guimaras Bridges nga posible matalakay o kung malakip mapasambit sa aton sining presidente sa iyang State of the Nation address sa maabot iyang Lunes nga adlaw. Sa pihakabahin ng aton nga Iloilo City Health Office nagapanugyan sa aton sini nga mga may kabataan bala edad 6 months to 59 months old nga dapat magpabaksin sila, libre ini. Sa aton sini mga health center ang measles, rubella supplemental immunization activity nga duso sa aton sini nga Department of Health sa aton City Health Office para maproteksyonan sa tipdas ang aton sini nga mga kabataan. Na-schedule ini sang Iloilo City Health Office sa August 10 to 28. Mismo si Mayor Raisa Treñas nagapangabay sa mga ginikanan nga hindi pag-i-miss out ha. Ang ini nga petsa August 10 to 28. Kadto kamo sa mga health centers naton diri sa may syudad sang Iloilo kag mag-avail sang libre, safe kag epektibo nga measles, rubella supplemental immunization activity nga hiwaton sa maabot nga August 10, 20 o 28. Libre ini kag para sa ikayo sang aton siniya nga mga kabataan. Ipalayag naton bala ang pagpang-invite sa aton nga pumuluyo ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas labi na sa mga mayara sing magagmay nga mga kabataan. Mga pinalangga naton nga mga Ilonggo. I encourage all parents and guardians to support the measles, rubella supplemental immunization activity. As a mother, I believe vaccination is one of the safest and most effective ways to protect our children from serious diseases.
Kung may ara ka mo eligible nga kabataan, palihog lang dala sa pinakamalapit nga vaccination site. Remember, vaccines save lives and help keep our families and communities safe. Libre ini, safe kag epektibo. Gani, let us work together to ensure every child has the protection they deserve. Para sa mas healthy nga Iloilo City, hindi gid magkalipat nga pabakunahan ang aton mga kabataan. Madamo gid. Si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa iya pangabay sa aton sini nga mga ginikanan. Si Tuto Hindi nyo ginipagkalimtiya, hindi nyo pag-miss out ang ini nga opportunity, labi na sa mga kabataan nga wala padra makapabakuna, no? Ang iban kaysa before maghimo sa desisyon, ti naga pangonsulta, ga puro pamangkot, pero ti naaprubahan na kag napamatud-an nga epektibo santo sa mga researches gitatigayon sa aton sini nga health department dugay na ina nga kampanya kag programa kag ang goal dira sa Department of Health nga mapataas ang rate sa mga mabakunahan nga kabataan. Kay tikitan man na ang mga resulta sa mga pamalatian kasubong sang tipdas ang una. Tanan pa nga mga vaccination may ara sing polio vaccine kag kun ano pa dira nga makahatag protection immunity sa aton sini nga mga kabataan. Libre na gani, hindi ka pa? gugma untagit sa Una bala? gugma nga walay kabulay. So mga kabataan edad 6 to 59 months, Nanay, dire ka lang padulong lang kamo sa sa mga vaccination sites naton diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo kag i-avail ang ining measles rubella vaccine mudlak sa imo kagayon. kabahin sang kampanya Ligtas Tigdas. Sila na ang dughan ko inda. Mas mayo gina nga mapabakunahan ninyong inyo sini nga kabataan. Ginagumba. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:55 sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Lang ang balay. Basta wala lang sang away. Pangabuhita. Ang iban pang mga balita, bantayan na lang sa iban pang programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Partikular ang mga updates nga aton sini nga ginabantayan sa impeachment, sa nagahilapit nga State of the Nation address ang aton sini nga presidente, kag madamo pa. Sa imo pang Ako lagi lamang inyo alagad kada aga Junel Baclay, mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.